Sir, ang daming yumayaman sa pagtatayo ng relihiyon. Pero yung mga miyembro, hirap na hirap pa rin. Tingin mo, pananampalataya pa ba yan o negosyo na? Huwag na tayo maglokohan. Magkaiba ang pananampalataya sa pang-uuto. Ang pinakamagandang negosyo sa Pinas, di Jollibee, mall o real estate. Ang totoo, relihiyon. Bakit ka mo? Una, tax-free. Wala kang babayarang buwis sa gobyerno. Pangalawa, product cost ay zero. Wala kang puhunan na produkto. Ang puhunan mo lang laway at galing mambola. Pangangatlo, at eto ang matindi, ang customer mo, yung miyembro na required magbayad linggo-linggo. Tawag dyan, ikapo o love offering. Pero sa ibang sekta, kapag wala kang binigay na envelope, kokonsensyahin ka. Sasabihin sa'yo, ninanakawan mo ang Diyos. Aba, matindi. Ang Diyos na may-ari ng buong universe, na lumikha ng ginto at diamante, nananakawan ng barya mo? O baka naman si pastor ang ninanakawan mo ng panggasolina sa sports car niya? Sasabihin nila sa'yo na pag nagbigay ka ng pera sa Diyos, yayaman ka. Pero ang totoo, sila lang ang yumayaman gamit ang abuloy ng mga uto-uto. Tinatakot ang mahirap na mapupunta sa impyerno o mamalasin pag hindi nagbigay ng 10% ng sweldo. Napakalupit nito. Ang Diyos ay hindi mukhang pera. Ang tunay na ninanakawan ay ang pamilya ng miyembro na imbis na ipambili ng gatas at bigas, napunta pa sa lifestyle ng pastor. Ang mga miyembro naglalakad sa initan papunta sa sambahan habang ang leader hindi madapuan ng lamok sa aircon na opisina. Sir, depensa nila. Blessed lang daw talaga ang leader kaya mayaman. Masama bang maging mayaman kung lingkod ka ng Diyos? Walang masamang yumaman. Ang masama, yumaman ka gamit ang pera ng mahirap na naghahanap ng pag-asa. Ikumpara natin yung founder, si Jesus. Anong suot? Sandalyas at simpleng damit. Anong sasakyan? Asno o donkey o kaya naglalakad? Saan nakatira? Wala kang sariling bahay, nakikitulog lang. Trabaho, karpintero. Tapos tignan mo yung mga franchise owner o yung mga leader ngayon. Anong suot? Designer shoot, Rolex watch. Anong sasakyan? Land Cruiser na bulletproof. Minsan may private jet pa. Saan nakatira? Sa mansion, sa exclusive village na bawal pumasok ang mahihirap na miyembro. Anyari, bakit yung founder simple pero yung representative daig pa ang King of Saudi Arabia? Scam yan. Ginawang checkbook ang Bible. Ang sabi, magbigay para pagpalain. Pero ang translation yan, magbigay ka para lalo akong pagpalain. Sir, pero bakit po ang dami pa ring naniniwala? Yung iba nag-uutang pa para lang may maibigay sa gawain. Kasi binebentahan nila ang tao ng false hope o maling pag-asa. Ito yung tinatawag na prosperity gospel. Sasabihin sa'yo, kapatid, magtanim ka ng buto, seed money. Pag nagbigay ka ng 1,000, ibabalik ni Lord sa'yo 10,000. Teka lang, investment scam ba to o simbahan? Ginagawa nilang kasino ang langit. Taya ka ng taya, umaasa kang mananalo ng jackpot na himala. Pero sa huli, ang house leader ang laging panalo at ikaw uuwi kang luhaan. Kung totoo na kaya nilang magpadami ng pera sa pamamagitan ng dasal at abuloy, bakit kailangan pa nilang humingi sa mahirap? Dapat sila ang magbigay. Kung blessed pala sila, bakit pati lola na nagtitinda ng sampagita, pipigain pa ng barya? Sobrang kapal. Sir, saan po napupunta ang billion-billion collection na tax-exempt o walang buwis? Sa pagpapatayo ng mall, hospital at school na pag-aari ng relihiyon pero may bayad at mahal naman maningil. Ang simbahan ay tax-exempt dahil charity daw. Pero tignan mo, nagpapatakbo sila ng mga negosyo na nakikipagkumpetensya sa iba. Ang laki ng kita pero walang buwis na bumabalik sa gobyerno. Ang bilyones ay naiipon lang sa assets ng organisasyon habang ang mga miyembro na nagtayo nun ay nananatiling mahirap. Ito ang pinakamalaking loophole sa batas natin. Ang lupit ng business model, ang tinda langit, pero ang kinakamkam lupa. Tax-free ang kita, pero overpriced ang serbisyo sa eskwelahan at ospital. Tubong lugaw. Ang tawag dyan, hindi na relihiyon, ang tawag dyan, holy business. Sir, paano po nagagamit ang Biblia para kontrolin ang mga tao? Pinipili lang nila ang verse na pabor sa kanila. Gusto nila yung sumunod sa namumuno pero kinalimutan yung huwag magnakaw. Ginagawa nilang panakot ang langit para bawal kang magreklamo sa impyernong ginagawa nila sa lupa. Sir, bakit po may mga relihiyon na galit sa ibang sekta? Dahil ayaw nilang mabawasan ng customer. Negosyo kasi yan. Kapag lumipat ka ng ibang relihiyon, mawawalan sila ng payer. Kaya sinisiraan nila ang iba. Tinatawag na demonyo o mali para bakuran ang mga miyembro nila. Ito ay brand war, parang Coke versus Pepsi. Hindi ito tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa, tungkol ito sa market share ng mga mananampalataya. Sir, bakit po